Magandang hapon mga katropa. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwentong pag-ibig ng punong-puno ng aral at pagmamahala. Ito ang Dear Mommy Sugar. Dear Mommy Sugar, ako po si Dennis. Ako po ngayon ay kasalukuyang nasa long-term relationship ng aking girlfriend na si Myra. Nagkakilala kami sa kumpanyang pag-aari ng pamilya ko na kasalukuyan ko na ngayong pinapatakbo. Assistant ko siya, Mommy Sugar. 3 buwan na lang magwawalong taon na kami, DJ. Sabi nila, ito daw yung yugto ng relasyon na sobrang nakakatakot dahil maraming magkarelasyon ang nagkakasawaan at nauuwi sa hiwalayan. Hay! Grabe, sobrang traffic! Good morning, guys! Sus, 10 years mo na yan sinasabi, Ate Che. Eh bakit? Wala namang katapusan ng traffic dito sa Pilipinas, ah. Uy, Ate Che, akala ko absent ka ngayon. Ate Che, available na ba yung embutido mo ngayon? Uy, ano ba kayo? Aga-agang negosyo yan. Oo, marami. Meron din akong chicken tocino dito. O sige, mamaya na lang Ate Che. Oh, parcel daw, parcel. Kanino to? Sa akin ba yan, kuya? Kayo po ba si Myra Ramirez, ma'am? Ano ba yan? Kay Myra pala? Myra daw! Ha? Sa akin? Sa'yo naman nakapangalan. Ayan oh. Myra Ramirez. Oh, ikaw yun, di ba? Uy, bilis. Doon ka sa likod. Teka. Wala naman akong in-order sa TikTok shop ah. Butch! Bilis! Diyan ka lang! Happy birthday, Myra! Happy birthday, mahal ko! Yee! Nakakainis talaga kayo. Lagi niyo na lang akong pinapasaya. Salamat sa inyo ha. And especially sa'yo. Mahal ko. Dennis, I love you! I love you. Alam kong walang perfect na relasyon, Mommy Sugar. Pero sa relasyon namin ni Myra, sa loob ng halos 8 years, never pa kami nag-break o nagkaroon ng seryosong away. Tawag din sa amin ng mga katrabaho namin, perfect couple. Isang masungit na boss na katulad ko na na-inlove sa kanyang maganda, sweet at mapagmahal na katrabaho. Hindi ako sure, Mommy Sugar, if normal ba ang relasyon namin. Ang importante sa aming dalawa, lagi namin pinipili ang isa't isa. Hello po. Yes po, sir. Send na po. Thank you po, Sir Troy. Hoy! Ay, anak ng pating. Ikaw naman kasi, masyado ka dyan busy sa trabaho mo. Alika, lunch muna tayo. Ito, pinagluto ako ni Mami para daw sa ating dalawa. Grabe! Nakakakilig talaga kayong dalawa. Biruin mo, halos 8 years na kayong dalawa. Tapos di minsan hindi nagbago ang sweetness ninyo sa isa't isa. Kakaingit talaga. Sana ganyan din kami ng asawa ko. Kaso, ha? Ay,
Sana, pag sinagot ko na si Butch. Ay, sana ganyan din siya sa akin. Hoy. Tumigil ka dyan. Kinikilabutan tuloy ako sa mga sinasabi mo. Aba, pag sa chat ang sweet-sweet mo. Pero, pag sa personal, akala mo kung sino ka. Huwag mo nang ipagkalat, Marjorie. Nahihiya ako sa mga bago nating katrabaho. Busy ako mamayang gabi ha. Subukan mo lang akong i-chat. Ito naman, hindi mabiro. Huy, sorry na. Che! Huy, sorry na. Good evening, mga anak! Kumusta naman ang trabaho ng mga anak ko? Mwah. Mwah. Iha, Myra anak, next month, mag-ready ka na, okay? Mami, baka hindi pa siya ready. Mga anak, simula umpisa, alam na namin na kayo din ang magkakatuluyan. At si Myra na rin ang magte-take over ng mga ginagawa ko para sa iba pa nating mga businesses. Tiwala ako sa'yo, anak Myra. Yes po, Mami. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Nga pala, ang papa mo, si Ben, makakarating ba siya? Tinawagan ko na po siya kanina, Mami. Papunta na po siya. Ang papa mo, masyadong hands-on sa bago niyang restaurant. Alam niyo naman, Mami, kung gaano kahilig si Papa magluto. Papa! Oh, andyan na pala siya. Mano po, Papa? Good evening po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Late na ba ako? Hay, ito talagang balai ko. Laging late. Pasensya na, balae. Di bale. Babawi ako sa susunod. Tara na po. Pasok na po tayo sa loob para makakain na rin po tayo. Nako, tama. At ang dami ko pa man ding niluto ngayon. Lalo't birthday ni Myra. Happy birthday, anak, Myra. Salamat po, Mami. Anak, ano ba yan? Nakakalimutan kong bumili ng regalo para sa'yo. Ikaw talaga balae. Birthday na birthday ng anak mo. Nakalimutan mo? Sige na po. Pasok na po tayo. Doon na lang po tayo sa loob magsisihan. Tikman mo to. Sige na. Ano ba yan? Mahal. Nakakahiya tuloy kina Mami at Papa. Tignan mo tong mga anak natin balae. Nakakakilig silang dalawa. Sobrang mahal nila ang isa't isa. Almost perfect talaga ang relasyon namin, Mommy Sugar. Ang mami ko, ang papa ni Myra, and lahat ng taong nakapalibot sa amin. Pati na ang tadhana. Pabor na pabor sa aming dalawa, DJ. Oh, sige na mga anak. Balae, mauna na ako sa inyo. Maaga pa akong magbubukas bukas sa bago kong restaurant. Ingat po kayo, Papa. Dadalawin ko po kayo. Bukas na bukas din po, Papa. Balae ha, pa-deliver ako bukas ng pang-lunch ko. Walang problema, balae. Rest na ako. Iha, anak Myra, umaasa akong handa ka ng maging opisyal na parte ng pamilya namin. Makakaasa po kayo, Mami. Huwag po kayo mag-alala. Anak Dennis!
Ingat sa pag-drive ha. Ingat sa paghatid kay Myra, okay? Copy po, Mami. Sige po, Mami. Ay, nako. Buwisit na lalaking yun. Bigla-bigla na lang tatawid. Ay, nakita mo ba yun, mahal? Huy, mahal. Ano ba? Aba, parang hindi ka ata satisfied sa acting mo kanina. Alam mo yung acting mo? Kulang eh. Dapat mas ginalingin mo pa. Tulad no sa akin. Tumigil ka na! Almost perfect nga talaga, Mommy Sugar. Almost perfect ang pagpapanggap namin ni Myra. Halos 1 taon na kaming nagpapanggap na almost perfect pa rin ang relasyon namin. Kaso, ang totoo, almost break na kami, DJ. Hindi namin pwedeng biguin ang mga tao sa paligid namin, lalo na ang mami ko. May cancer si Mami, DJ. Stage 4 lung cancer. May tani na ang kanyang buhay. Umaasa siyang magkakatuluyan kami ni Myra. Sa tagal kasi namin magkarelasyon ni Myra, sobrang napalapit na ang loob ni Mami sa kanya at ganon din si Myra sa mami ko. Dahil 10 years old pa lang siya, namatay din ang mami niya dahil sa cancer. At hindi pwedeng malaman ni Mami ang totoo tungkol sa tunay na estado ng relasyon namin ni Myra. Good morning, Myra! Haba talaga ng hair mo. Kakaingit talaga. Aha? Myra, kung sawa ka na sa bulaklak, bigay mo na lang sa akin mamaya ha. Good morning, Myra. May bulaklak ka na naman sa table mo galing kay Sir Dennis. Tingin mo gusto rin kaya ni Marjorie ang ganyang bulaklak? Oo naman. Good morning, guys. Good morning, sir. Myra, Sir? huwag masyado magpapagod, okay? Ang sweet talaga. Nakakaingit. Ikaw rin, Marjorie. Huwag kang masyadong magpapapagod, okay? Che, break na tayo. Break? Hindi pa nga tayo break na agad. Basta. Ayoko na sa'yo. Come in. Bukas ang pinto. Oh, mahal ko. May kailangan ka? Dennis, hindi ko na kaya. Sige. Kay Cherry at kay Marjorie ko na lang ipapagawa ang lahat ng ibang papers na nasa iyo. Dennis, ano ba? Ayoko na! Tigilan na natin ang pagpapanggap. Sukang-suka na ako. Alam mo ikaw, makasarili ka eh. Mamamatay na si Mami. Palibasa hindi mo alam yung pakiramdam na maiwan ang taong mahal mo. At higit sa lahat, yung maloko ka ng taong mahal mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to, Myra. Hindi ko maintindihan para saan yung space na hinihingi mo. Okay ka naman dito ah. Maayos ang trabaho mo dito sa amin. Gusto ko lagi tayo magkasama. Pero bakit gusto mo maghiwalay tayo? Wala akong sinabing maghiwalay tayo. Gusto ko lang umalis muna. At tuparin ang mga pangarap ko na mag-isa. Ang sabihin mo, sawa ka na sa akin. Ang sabihin mo, may ibang lalaki ka na. Ano? Mas magaling ba siya sa akin? Malandi ka rin eh, no? Wala akong iba, Dennis. Dennis, ang gusto ko lang naman, maintindihan mo ako. Suportahan mo ako. Ilang taon din ako sumubok mag-apply sa Canada. Alam mo yan. At ngayon, natanggap na ako. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko, Dennis, na maging isang magaling na fashion designer. Aalis ako.
Pupunta ako ng Canada. Subukan mong tumakas ulit. Itutuloy ko na ang pagpapakamatay ko. Hindi kita palalayain, Myra. At hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan. Myra! Myra! Sir Dennis! Sir Dennis! Oh, ano nangyari, Marjorie? Nandiyan na ba mga investors natin? Hindi po, sir. Tumawag po si Madam Vicky. Ang mami niyo po. Ano? Ano nangyari kay Mommy? Humingi po siya ng tulong. Dennis! Ano ba? Bilisan mo! Oh, eto na nga. Mami! 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 Dok, buksan niyo to! Uminahon ka. Mami! Mami! Dennis! Tama na. Nandito na ako, Mami. Mami, please. Lumaban ka. Dennis! Dennis! Mami. Mami. Ang pinakakatakutan kong mangyari, Mommy Sugar, ay ang mawala si Mommy. Pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay ng isang lalaki, Mommy Sugar. Si Mommy ang first love ko. 7 years old pa lang ako nung namatay si Daddy dahil sa car accident. Simula noon, tanging si Mommy lang ang naging kasama ko sa buong buhay ko. Hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin, Mommy Sugar. Doc Alvin, anong lagay ni Mami? Kamusta po siya? Ikinalulungkot ko, Dennis. Kumalat na sa katawan niya ang cancer. Ha? Pero Doc, may pag-asa pa naman siya, di ba? Di ba? Di ba, Doc? Sumagot ka! Nagdesisyon na ang mami mo, Dennis. Gusto na rin niya itigil ang treatment. Mabuti pa, Dennis. Ihanda na ninyo ang mga sarili ninyo. Excuse me.
Ituloy man ang treatment ni Mami DJ, hindi ibig sabihin nun gagaling na siya. Dahil habang tinutuloy ang treatment, araw-araw lang siyang namamatay dahil sa sakit. Kaya pumayag na ako sa desisyon ni Mami. Sobrang sakit, Mami Sugar. Pero mas masakit kung araw-araw ko siyang nakikitang nahihirapan dahil sa sakit niyang wala ng lunas. Sa ganung lagay niya, DJ, pakiramdam ko, araw-araw ko din siyang pinapatay. Ngayon, nasa hospice na si Mami DJ. Isa itong espesyal na uri ng pangangalagang medikal na nakatuon sa pagbibigay ng komportable na huling yugto ng buhay para sa pasyenteng may terminal na sakit o may tani na ang buhay katulad ni Mami DJ. Ang huling hiling ni Mami ay Surprise! Mami, Happy birthday, Mommy! happy birthday. Balae, happy birthday! Anak, ayoko ng drama ha. Huwag kang iiyak dyan. Mahal, ano ba? Ano ka ba? Sige na, Mommy. Blow mo na yung candle. Sandali. Dennis, Myra, mga anak. Matagal ko nang alam. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, mga anak, alam na alam ko kung anong nangyayari sa inyong dalawa. Ako ang mami niyo. Baka nakakalimutan ninyo. At alam na alam ko rin na kayong dalawa pa rin hanggang sa huli. Alam ko kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. Masaya ako na magkasama kayong dalawa ngayon. Mayroon lang akong isang huling hiling sa inyo, mga anak. Piliin ninyo lagi ang isa't isa, ha? Mangako kayo. Pero, Mami, Pangako, Mommy. Dennis, anak. Tulungan mo si Myra. Natuparin ang pangarap niya. Ha? pangako, Mami. Salamat, Dennis. Mahal ko. Pasensya ka na, mahal ko. Natakot ako mawala ka. Mahal na mahal kita, Myra. Happy anniversary. 8 years na tayo. 8 years na nga tayo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Ayan. Natupad na ang huling kahilingan ko. Mga katropa, sa kwentong napakinggan natin ngayong hapon, ipinarating sa atin na ang pagmamahal sa mga magulang ay hindi natatapos sa kanilang kamatayan. Ang pag-aalaga sa kanila sa huling sandali, pagtupad sa kanilang mga huling kahilingan, ang pagsasabuhay ng buong puso sa mga mabubuting aral na itinuro nila sa atin, ang magiging patunay na ang pag-ibig mo sa kanila ay panghabang buhay. Ito ang Dear Mommy Sugar. Pasalamatan po natin ang mga boses sa likod ng ating makabuluhang kwento ngayong hapon na ito. Katropang JV Viola bilang Dennis. Katropang DJ Barbecue bilang Myra. Katropang Rowena Munchang Policarpio bilang Mami Vicky. Katropang Alce de la Cruz bilang Marjorie. Katropang Rick Ashley Martin bilang Butch. Katropang Edmar Ganigana bilang Dr. Alvina. Katropang Jesse Pascual bilang Deliverman. Katropang Jimmy Andaya bilang Papa Ben.
At ang inyong likod, katropang DJ Mommy Sugar bilang tagapagsalaysay. Pasalamatan din po natin ang mga taong nagbuhos ng talento at puso upang maisakatuparan ang produksyong ito. Katropang JV Viola ang ating audio editor at katropang DJ Barbecue ang ating scriptwriter. Ang kwentong ito ay hatid po sa atin ng Yasta Health Incorporated, XFM Philippines at ng 104.9 XFM Santiago.